Hi water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. This is Sir Jem, in-year tarot reader. So water sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me your energy. Water sign. You have 5 of Pentacles, an earth sign. Eight of Swords, an air sign. And the Lovers energy. Maaaring ikaw ay connected with a very strong Gemini energy, the Lovers. An earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, or an air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. It really feels na this is all about your relationship with your person. I'm really getting an energy na para bang hindi mo na alam kung ano yung status nyo or sitwasyon ng relasyon nyo ngayon. You are really confused. Nalilito or naguguluhan sa status ng relationship kasi parang feeling mo with the 5 of Pentacles, iniwan ka niya sa ere. Ang relationship, it feels like a partnership, diba? Dapat mag-partner kayo. Dapat pareho kayo nagtutulungan to have a better relationship. Pero ang nangyayari sa sitwasyon mo, water sign, parang feeling mo pinabayaan ka niya. At some point, I'm really getting here na maaaring may nagawa siyang pagkakamali na naging dahilan kung bakit parang naramdaman mo na pinaasa ka lang niya. Kaya hindi ka na sigurado sa kung ano yung nararamdaman mo para sa person na ito. Hindi mo na alam if this is love or nagstay ka lang dahil nakasanayan mo na lang nakasama siya. You have the Lover's energy. Maaring there's a third party. Nagkaroon ng iba. Diba? Maaring siya ay na-fall in love sa iba or na-attract sa iba. Resonate as it is. Pero, para bang hindi mo na siya kayang pagkatiwalaan pa with the 8 of Swords. So, let us clarify. The 8 of Swords for air sign, for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. You have 4 of Wands, a fire sign. Diba? It really feels na maaaring kayo ay kasal na. Engaged or ikakasal pa lang. 4 of Wands is a long-term commitment with someone. Meron siyang ipinangako sa'yo. Pero with the 8 of Swords, para bang feeling mo, yung mga pangako niya ay unti-unting napapako. Damang-dama ko yung energy na para bang nilet down ka niya, water sign? Kasi pinaasa ka niya eh. I'm really getting the words of pinaasa. Kaya ka nangihinayang kasi nag-invest ka sa person na ito. Nagmahal ka ng sobra. Binigay mo ang lahat pero binaliwala niya. Ngayon, hindi mo na alam kung saan ka lulugar sa relasyon niyo. 4 of Wands. Pinangakuan ka niya pero hindi niya tinupad yung mga pangakong yon. Na naging dahilan kung bakit hindi ka na sigurado sa connection mo sa kanya. Parang feeling mo ang daming hadlang, ang daming balakid. Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Kung dapat mo pa ba siyang pagkatiwalaan or tuluyan ng kalimutan. Let us see the 5 of Pentacles for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me the 5 of Pentacles for water sign.
You have the Knight of Swords, Knight of Wands, a fire sign. Maaaring ikaw ay involved with a fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius, but it feels like this person, parang nakagawa siya ng mga desisyon na hindi niya pinag-iisipan, making a rash decision. Pabigla-bigla sa desisyon na naging dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng matinding argument or problema sa relationship. Maaring yung mga rash decision niya lead to disappointment para sa iyo. Hindi niya man lang ba kinonsider yung mararamdaman mo? Dahil it really feels like this person may pagkamakasarili. Parang uunahin niya yung sarili niya bago ang lahat at bago ikaw, bago sa'yo, water sign. Yung parang gagawin niya ito dahil ito yung gusto niya, ito yung nais niya, na hindi niya man lang naisip na may consequences yung mga action na gagawin niya. Knight of Wands. Making a rash decision. Pabigla-bigla sa desisyon na hindi pinag-iisipan, tuloy hahantong sa consequences. Nagkaroon kayo ng problema dahil sa maling desisyon na nagawa ng person mo. Kaya nga naramdaman mo na feeling mo ni-let down ka niya. Kasi hindi ka man lang niya kinonsult or sinama sa mga desisyon na ginagawa niya sa buhay. 'Di ba? Yung parang kayo ang mag-partner pero anong nangyari? Bakit parang mas inuuna niya yung sarili niyang kapakanan kaysa sa'yo, water sign? Mas inuuna niya kung ano yung makakabuti para sa kanya kaysa sa relationship niyo. May pagkamakasarili, ma-pride or ma-ego yung person na connected sa'yo. So let us see the lovers. Give me the lovers for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. The Tower. Bigla ang pagbabago, sudden change sa relationship nyo. Kasi nga, maaaring nagkaroon siya ng iba. Na-fall in love, na-attract siya sa iba. Ito yung dahilan kung bakit gumuho yung relasyon na binuo nyo noon. Kung bakit nag-collapse yung relationship na pinagtibay ng panahon, pinagtibay ng taon, bigla na lang gumuho ang lahat. May mga pangarap kayo, pangako sa isa't isa, pero dahil sa maling desisyon na nagawa ng person mo, nabaliwala ang lahat. Nag-collapse ang lahat ng pangako at pangarap nyo sa relationship. I'm really getting here, water sign, a third party. Maaring kayo ay kasal na, gaya ng sabi ko kanina, or ikakasal pa lang. Pero kung kayo ay kasal na, this is some kind of annulment, divorce, separation. Tuluyan ng humiwalay. At nararamdaman ko na you are really disappointed sa person na ito. Let us get more energies for you. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Give me more energies. Okay. Water sign, you have here imprisonment. Diba? Parang ikaw ay may limitation, nakakulong sa relasyon na hindi ka na masaya. Gusto mong makalaya. Kaya you have the judication. It really feels that this is annulment. Gusto mong makaalis, makawala sa relasyon na ipinangako niya sa'yo pero hindi ka na masaya. Gusto mo na maging legal ang separation nyo. Divorce, annulment. And house. You have house in your energy. Kung it really feels na kayo ay kasal at dahil sa third party, nagkaroon siya ng iba, nag-collapse.
yung bahay na ipinundar nyo, not literally, pero nag-collapse, meaning to say, yung binuo nyong pangarap sa isa't isa, na bubuo kayo ng sarili nyong pamilya, ay biglang naglahong parang bula. House, home, nag-collapse with the tower. Dahil sa maling desisyon na nagawa niya. Mature woman, you know your worth, you know what you deserve. Kaya nga, maaaring tinanggap mo na lang yung reality. Wala ka nang magagawa. Just to let go and move on. Diba? Kasi, hindi ka magmamakaawa eh. Para sa ginawa niyang pagkakamali, hindi mo yun ito-tolerate. Diba? Mature woman, you are matured enough when to let go. And you have change. Pagbabago sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon. I'm really getting here, change, maaaring ikaw ay lumipat ng ibang lugar or ibang bansa. Para lang tuluyang makalimutan yung nagawang pagkakamali ng person na ito at makawala sa kanya. Let us get more clarification for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Water sign you have here. The Wheel of Fortune, new cycle, new beginning, change in your life. I'm really getting a change in your situation. Six of Pentacles and Earth sign, meaning to say justice will be served in your favor. Laging tandaan, there's a good and bad karma. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, yun ang babalik sa'yo. Justice will be served, makakamit mo yung hustisya, water sign. You have the Lovers. This is a strong Gemini. This is all about your relationship, partnership, commitment with your person na naging weak siya sa iba. Kumbaga, hindi niya natupad yung commitment nyo sa isa't isa. You have the Seven of Wands, a fire sign. Kaya nag-struggle ka. Kaya ka na problema. Dahil sa pagkakamaling nagawa ng person mo. And you have the Strength. This is a strong Leo. Kailangan mong magpakatatag para sa pamilya mo, para sa anak mo kung meron man, water sign. You have to gain your strength. Nakakayanin mo makasurvive kahit wala siya sa buhay mo. You have the mature woman. Be confident sa sarili. Maging madiskarte sa buhay. Magiging okay ka rin. Let us get more message for you. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Water sign you have here, the Grim Reaper. The relationship is over, no second chances. Grow and transform your life, 'di ba? You are totally moving on at hindi mo na siya bibigyan pa ng pagkakataon or second chance to be with you. You have camera. Reminiscing, keepsake, perception, learn from the past and just make new memories, water sign. Just move on. Photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Maaaring merong pang nakakamiss. Resonate as it is, water sign. Maaaring namimiss mo siya or namimiss ka niya. The Sword and Rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, power, protection. Maaaring meron kang na-realize, natuklasan, na-reveal, diba? Truth, yung katotohanan, hindi ka na magbubulag-bulagan pa sa maling nagawa ng person mo. You have heart with a key. Welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together and perfect someday. You will find the right one for you. You have the Six of Pentacles. There's justice in this energy. Maaring kung ikaw ay totoong nagmamahal, someday,
mamimit mo rin yung someone na mamahalin ka rin ng totoo. And you have the runner. Runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. It is a possibility na yung person mo is may pagkama-pride or selfish. Diba? Makasarili. Kasi nga, making a rash decision na hindi niya man lang naisip kung sino yung maaapektuhan sa mga maling desisyon na ginagawa niya. Hindi ka man lang niya na-consider. Let us see. Angel guide, give me some message, advice for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay. Water sign you have here. Reconsider. It's up to you, water sign. If you will reconsider, kung sakali man na magbalik siya sa buhay mo, kung sakali mang humingi siya ng second chance. Be assertive. Be confident sa sarili. You have a your maturity level ay exceptional. Ibig sabihin niyan, marami ka ng lesson learned na natutunan na experience. So, be assertive. Be confident. Makaka-recover ka rin. Makaka-move on ka rin. You have abundance in your energy, blessing and opportunity. Forgiveness, kung kaya mo na. Forgive and forget. Alam ko na madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero para maka-move on ka na ng tuluyan, just forgive. Remain positive. Always think positive. Alisin niyang stress, alisin niyang pag-overthink or depress na nararamdaman mo. Just think a positive thought, a happy thoughts in your life. Makakatulong sa yun para mag-improve yung buhay mo. And get more information sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa buhay. Kung sakali man you have to make a decision or making a plan in your life, water sign, always get more information, mag-review, magplano para makasigurado, be strategic, and always remain positive. So thank you, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, water sign.